Ano ba ang nangyari noong gabing yon? Alam mo ba, yung gabi na hinahabol ako, tapos ikaw naman ay nalason. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinailangan kita. Ang singsing na ito ay kay Gunansheng. Hindi niya alam na kay Wenyan pala ibinigay ang singsing. May lakad ako noon, kaya umalis na muna ako. Pasensya na, hinanap kita ng matagal. Ano man ang gusto mong kapalit, sabihin mo lang. Kung aksidente lang pala yung gabing yon, wala akong balak humingi ng anuman sa'yo. Kahit na yun ang unang gabi ko. Sasagutin kita. Bakit nandito si Wenyan? At sadyang naka-uniform pang katulong? Baka naman gusto niyang akitin si Gunansheng. Bakit ka nandito? Nansheng, Siya ang katulong dito. baka gusto mong sumabay kumain, Kayo na muna, may gagawin pa ako. Halika at sara mo si Wengxin. huwag na, huwag na. Pasensya na, ako yung hindi nakaayos ng hawak. Wenyan, talagang sinadya mong pumunta sa Gu para akitin ang lalaki ko. Nansheng, nasunog din ako. Ikaw na maglagay ng gamot kay Wengxin, may trabaho pa ako. Nansheng, masakit. Papauwiin na kita. Pwede ba akong matulog dito ngayong gabi? Kasi walang tao sa bahay, natatakot ako. Ayusin ni Wenyan ng kwarto para sa'yo. Sek. Ang tanong ng Kite, bakit katulong sa Gu? Baka naman gusto mong umakyat sa kama ni Gu? Sasabihin ko sa'yo, siya ang nobyo ko, huwag mo siyang akitin. Wengxin. Wala akong interes kay Gunansheng. Anong ginagawa mo? Kung ayaw mong maglinis, sabihin mo sa akin, huwag kang gagawa ng ganyan. Gawin? Ipakikita ko sa'yo kung ano ang tunay na paggawa. Aray. Nansheng, masakit. Magpahinga kang mabuti. Gunansheng, tapos na ang trabaho ko. Tapos na ang trabaho. Paano naman ang obligasyon ng mag-asawa? Hindi mo ba dinala si Wengxin dito? Naiinggit ka. Paano ako magkakalakas ng loob? Alam ko ang lugar ko. Alam mo naman pala. Huwag ka ngang magpanggap na ayaw mo. Sawa na ako sa pakit mong yung play hard to get. Anong gagawin mo, Gunansheng? Gunansheng! Gunansheng! Bitawan mo ako. Buisit. Talagang ang nakarating si Wenyan sa kama ni Nansheng. Hintayin mo lang ako, Wenyan. Wenyan. Kunin mo ang 1,000,000 at umalis ka na. Ang laki naman ng bigay mo ngayon. Magiging MRS Gu na rin naman ako sa hinaharap. Itong pera na to, limos ko na sa'yo. Mas gusto ko pang umalis kay Gunansheng kaysa sa'yo. Pero ayaw niyang paalisin ako, wala akong magagawa. Kung gusto mong manatili, huwag kang magalit sa akin. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Ang tagal ko nang hindi dumadalaw kay Titaning. Bakit hindi pa siya nagigising? Anong ginawa mo sa nanay ko? Ayos ka lang ba? May meeting ang mga doktor, walang sasama sa'yo. Kung may mangyari sa nanay ko, kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin.
Hindi pa ngayon. Pero kung patuloy kang magpapakita kay Gunancheng, baka magbago ang isip ko. Wengxin, kung kaya mo. Paalisin mo ako kay Gunancheng. Huwag mong subukan ang mga laro mo sa harap ko. Hindi ako naniniwalang si Gunancheng ang nanligaw sa'yo. Ikaw ang nang-akit sa kanya. Kung wala kang hiya, sisirain ko ang mukha mo. Para makita ko kung paano ka mang-akit kay Gunancheng. Gunancheng. Aalis ako kay Gunancheng. Pero hindi ngayon. Tubig. Nay, Wenyan, kung niloloko mo ako, papatayin ko ang nanay mo. Malinaw ang isip ng pasyente. Mas mabuting operahan na siya agad. Magkano ang gagastusin sa operasyon? Mga 1,000,000 sa pagtantiya. Doktor, wala kaming ganoong kalaking pera. Huwag na lang ang operasyon. Kung hindi siya operahan, baka hindi na umabot si GNG sa katapusan ng taon. Mama, pakinggan mo ako. Kailangan mong magpa-opera. Pero paano naman tayo makakahanap ng ganoong kalaking pera? Tiyak na hindi tutulong ang pamilya Wen. Ayokong maging pabigat sa iyo, anak. Ano bang sinasabi mo, Mama? Maniwala ka sa akin, may pera ako. Saan mo naman nakuha ang pera? Alam ko na, pinipilit ka ba ng tatay mo na gumawa ng kung ano? Bago kanya pahiramin ng ganoong kalaking halaga, ibabenta ka nila nito. Huwag mong tanggapin ang pera nila. Hindi ganoon, Mama. Ang asawa ko, ang manugang mo, ang nagbigay nito. Ang manugang ko, si Wen yan, kailan ka nagpakasal? Hindi ba't ikaw ay nagpakasal sa isang matandang lalaki para lang sa akin? Hindi, Mama. Nagmamahalan kami. At napakagwapo niya, totoo. Toto. Ipakilala mo siya sa akin, bago ako magpa-opera para mapanatag ang loob ko. Saan ka galing? Nagpunta ako sa ospital para bisitahin si Mama. Lutuan na kita ng pagkain. Operasyon ng nanay mo. Sinabi ng doktor na kakagising lang niya, ngayon ang pinakamainam na oras para iligtas siya. 1,000,000. May 1,000,000 ka ba? Wala kang pakialam dito. Lanit, Bigay mo sa akin. libangin mo ako at ibibigay ko ang perang ito sa'yo. Ayoko. Huwag kang umayaw, Wenyan. Habang nasa mood pa ako. Kahit nahubaran mo ang sarili mo at humiga sa ilalim ko sa susunod. Hindi kita bibigyan ng kahit isang kusing. Kung hindi siya magpapa-opera, baka hindi na umabot ng taong ito, si GNG, Ning. May hihilingin ako. Ano? Pwede mo ba akong tulungan? Hindi ka nagbibiro. Pwede ka bang bumisita kay Mama sa ospital? Isang laruan ka lang. Wala kang karapatang magtakda ng kondisyon. Sandali, sandali. Sa harap ng nanay ko. Pwede bang huwag kang magsalita ng basta-basta? Alam ko ang lugar ko. Pero pakiusap. Bigyan mo naman ako ng konting dignidad. Tita. Tita, ako si Gunancheng. Oh. Asawa ni Wenyan. Ikaw talaga ang kinasal sa anak kong si Wenyan? Siyempre. Ma. 1 buwan na kaming kasal ni Wenyan. Ang bait-bait pala niya. Nakakahinga na rin ako ng maluwag. Kung may tsansa namang magtagumpay ang operasyon, subukan ko na. Pero, manugang, may isa akong pakiusap. Ano po yun? Kung sakaling may mangyari sa akin sa operahan, alagaan mo si Wenyan. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti ka sa kanya. Salamat sa sinungaling mong mabuti kanina. Motibasyon yon para sa operasyon ni Mama. 1 taon pa lang tayong kasal, pero maging mabait ka lang. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko. Lanan. Si Gunancheng pala ang kinasal kay Wenyan. Ma, yung Wenyan na yon, nagpakasal pala kay Gunancheng ng lihim. Huwag kang mag-alala.
Kung hindi naman ipinagkalat ng pamilya Gu. Hindi siya seryoso kay Gu Xiao. Hindi mo alam, ma. Nakita ko silang magkasama sa kama sa bahay ng Gu. Sisiraan ko yung putang Wenyan na yon. Ipapakalat ko ang litrato niya. Tingnan natin kung paano siya mambabae. Maganda yung plano mo, ma. Anong ginagawa mo? Gandang-ganda? Samahan mo kaming magkapatid ngayong gabi. Samahan mo kaming magkapatid, gandang-ganda. Kumagat ka. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Wengsin. Wenyan. Tingnan mo ang itsura mo. Kung ipapakalat to. Grabe ang magiging gulo. Huwag. Huwag mo akong ganyanin. Huwag mong agawin ang hindi sayo. Ito ang kapalit niyan. Gusto mo ang pwesto bilang panganay na Wen, binigay ko na sa'yo. Ngayon, mas malaki pa ang gusto ko. Gusto kong maging MRS ko. At ikaw, Wenyan, hindi mo kailanman makukuha si Gunancheng. Sa inyo na siya. Wenyan. Magsaya ka ngayong gabi. Huwag lumapit umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Ako ito. Gunancheng. Wenyan, hindi ka pwedeng magkaroon ng problema nang walang pahintulot ko. Gunancheng. Paano siya nakarating upang iligtas ako, Wenyan? Ibalik mo sa akin ang iisirain ang ebidensya. Lanan. Pilayin niyo ang dalawa para sa akin. Palayasin sa Nancheng. Umalis kayo. Huwag mo akong hawakan. Gising ka na. Huwag kang kumilos ng basta-basta. Masasaktan mo ang iyong sarili sa ganyan. Pupunta ako sa Wen family. Huwag kang kumilos ng basta-basta. Si Wengsin ang naghanap ng dalawang tambay para bastusin ako. Pupunta ako para maghiganti sa kanya. Wengsin. Hindi kayang gawin ni Wengsin ang ganyang bagay. Bakit hindi kayang gawin ang ganitong klaseng tao? Walang hindi niya kayang gawin. Tumigil ka na dito, magpagaling ka mabuti, okay? Naghihimutok. Sa tingin mo naghihimutok lang ako, Gunancheng. Muntik na akong mamatay. Pupunta na ako ngayon kay Wengsin para maghiganti, tama na. Ngayon papayagan kitang hanapin si Wengsin, ano naman ang magagawa mo? Gusto kong iparana sa kanya ang lasa ng pagiging bastos. Binabalaan kita, Wenyan. Huwag mong galawin si Wengsin. Ang dalawang tambay na yon ay naresolba ko na. Walang kinalaman si Wengsin dito. Nakita ko mismo ang dalawang tambay na tinawag niya. Nasaan ang ebidensya? Meron, may hinoon. Nakita ko mismo na nakuha ito ni Wengsin. Mas mabuti huwag mo akong lokohin. Mas mabuti. Sabihin mo. I report ko ito sa pulis. Boss, gulubusang sinuri ko ang eksena. Tinignan ko rin ang mga CCTV sa paligid. Walang ebidensya na naroroon si Miss Wengsin. Walang nakitang ii sa eksena. Ikaw talaga, Wenyan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Walang hiya ka. Pinagbintangan mo pa si Wengsin na nanakit sa iyo. Nagreklamo ka pa sa pulis? Talagang sumusobra ka na. Si Wengsin naman, kapatid mo pa rin yan. Pamilya tayo, bakit ang lupit mo?
Pamilya. Kailan niyo ba ako itinuring na kapamilya? Gagahasain ako ni Wengsin, hindi ko siya palalampasin. Ba, walang hiya. Marumi ka naman talaga. Bakit mo isisi kay Wensin? Siraan mo ako. I-withdraw mo ang kaso, ngayon din. Bitawan mo ako. Hindi ko babaguhin ang salaysay ko. Alice, Anong ginagawa mo? sino ka? Ah, ikaw pala Winyan. Kaya pala matapang ka na sa akin ngayon. May sugar daddy ka pala. Kawangis mo ang walang hiya mong ina. Tumahimik ka. Wala kang karapatang husgahan ang nanay ko. Hinampas mo ako. Huwag mong galawin ang tao ko. Sino ka ba? Huwag kang manakot. Ako ang misis ng pamilya Wen. Ang asawa ko ang presidente ng Wen Corporation. Sino ako? Tama na. Siya si Gunancheng. Sino? Si Gunan Cheng. Salamat sa pagtatanggol mo kanina. Babae ka ko. Ako lang ang pwedeng gumalaw sa'yo. Nancheng, tulungan mo ako. Ano? Pupunta ako dyan. Binalaan ka na ni Wenyan na huwag galawin si Wengsin. Bakit nagreklamo ka pa sa pulis? Huwag mo siyang galawin. Paano kung gusto ko? Kung gagainitin mo pa si Wengsin, palalayasin ko ang nanay mo sa ospital. Walang ospital ang tatanggap sa kanya. Nancheng, salamat sa pagpiyansa sa akin. Pero maniwala ka, hindi ko sinaktan si Winyan. Itinuring ko siyang tunay na kapatid. Naniniwala ako sa'yo. Ihahatid kita. Ah, may gagawin pa ako. Alis muna ako. Huwag. Huwag mo akong hawakan. MS Wen, nagtangka ang nanay mong magpakamatay. Nasa ICU siya ngayon. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yon. Kahapon pa lang nakita ko siya. Mabuti pa ang kanyang kalagayan, Dok. Kumusta na ang nanay ko? Malubha ang pagdurugo ng pasyente. Kailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Mayroon ba kayong kamag-anak na positive ang blood type? Meron ang tatay ko. Dalhin mo siya rito agad. Hindi na pwedeng patagalin ang kalagayan ng nanay mo. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Nanay, tignan mo ang babaeng yan, ang hinahina. Ilang salita lang ang sinabi ko sa kanya. Tungkol kay Winyan na nagbenta ng sarili para iligtas siya, naging kabit pa. Bigla na lang nagpakamatay. Di man lang nakatuwa. Gusto ko pa sanang pagdudahan siya ng ilang araw. Ngayon, nasa ospital. Maliban na lang kung hanapin ni Wensin ang tatay mo para sa dugo. Wala ang tatay ko, nasa biyahe. Sa tingin ko ngayon, wala nang makakapagligtas sa kanya. Kasalanan niya yan dahil may anak siyang Winyan. Isang hamak na anak na babae na gustong ipakulong pa ako. Buti na lang iniligtas ako ni Gushao. Kung hindi, hindi lang ang nanay niya ang atakihin ko. Ay, ang talino ng anak ko. Wengsin, ikaw pala? MS Wen, sa kasamaang palad, pumanaw na po ang inyong ina. May tao. Wenyan, sinong nagpabalik sa'yo dito? Ang kapal ng mukha mo. Lumabas ka. Wenyan, sobra na ako sa'yo. Araw-araw, bukod sa pag-agaw mo ng lalaki ko. Nag-eavesdrop ka pa. Nanay, tignan mo. Ganito ang kababaang ugali ng anak ng babae at ng tatay. Dapat mamatay na lang, hindi dapat mabuhay. Dapat maging pataba, dapat mamatay, para saan pa ang mabuhay? Sayang lang sa pagkain. Tawagin ang mga tauhan, patayin niyo siya. Wenyan, minamaliit kita. Wengsin, papatayin kita. Papatayin kita.
Aray, Tigilan niyo yan. Wengsin, papatayin kita. Nancheng, nasugatan ako. Dalhin mo ako sa ospital. Gunancheng, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Ibigay mo. Narinig kong gusto mong patayin si Wengsin. Gusto ko siyang mamatay. Sinabi ko sa'yo, huwag mong galawin si Wengsin. Hindi ko siya palalampasin. Gagalawin mo pa si Wengsin. Tama. Ang hina-hina talaga. Dalhin mo na ako sa ospital. May gagawin pa ako. Ihahatid ka ni Assistant Sen. Sandali lang, sama mo na kaya si At. Kahit galit na galit siya sa akin, tinuturing ko pa rin siyang tunay kong kapatid. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong pabayaan. Huwag mo akong iwan. Gusto ko siyang mamatay. Kumusta na si Ninya? Nagpakamatay si Ninya ngayon, hindi na naagapan. Namaya pa na kaninang hapon. Nagpakamatay. Sen, imbestigahan mo si Wengsin. Ma! Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Ayaw ka makita ng nanay ko. Manugang ako niya. Wala man lang mabiling puntod ang nanay mo dahil sa'yo. Gunancheng, magdiborsyo na tayo. Ano? Diborsyo. Wenyan, noong nilapitan mo ang lolo ko. Pinilit niya akong pakasalan ka. Ngayon, gusto mo maghiwalay. Hindi yan pwedeng ikaw lang. Wala kang karapatang mag-alay sa nanay ko. Si Wengsin ang pumatay sa nanay ko, pero lagi mo siyang pinagtatanggol. Walang dahilan. Sa palagay mo, kailangan pa ba nating magpatuloy? Ayaw kong pagdudahan mo ako. Wengsin, nagpakamatay ang nanay mo. Narinig ko mismo kay Wengsin. Siniraan niya ako sa ospital, sinabing kabit kita. Kaya nagpakamatay ang nanay mo. Naniniwala akong hindi si Wengsin yon. Sabihin mo. Gunancheng. Mahal mo si Wengsin. Kaya pinagtatakpan mo siya. Pero pumatay siya sa nanay ko. Huwag kang mag-alala, galit na galit ako sa kanya. Hindi kami magkakasundo. Magdiborsyo na tayo. Nancheng, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung buntis ka na, magpahinga ka. Ilabas mo ang bata. Gu, kung buntis si Wengsin. Dapat na pag-usapan ang kasal. Kung hindi, anak sa labas ito. Hindi papayag ang pamilya namin. Pananagutan ko pero hindi pa ngayon. Nancheng, paano na ang nanay? Ngayon, si Nancheng ay lubusang nahumaling sa babaeng iyon na si Winyan. Nawawala na sa sarili dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala na malaman ng pamilya Gu ang tungkol sa batang ito. Kahit ayaw ni Gunancheng na pakasalan ka. Kailangan niya pa ring pakasalan ka. Huwag kang mag-alalang muli. MS Wen, ang iyong katawan ay matagal nang nasa pagkapagod. Iminom mong kahiko na magpahinga ka ng higit pa. Bukod pa riyan, may ilang abnormalidad sa iyong blood test report. Kung may oras ka, mas mabuting magpakomprehensibong pagsusuri ka. Salamat, Doktor. Ay, hindi ka pa pwedeng gumalaw.
Ano bang ginagawa mo? Ang kondisyon ng iyong katawan ay hindi pa pwedeng umalis sa ospital. Madam, inutusan ng binata. Bukas ay sasamahan mo siya sa isang piging. Wala akong ganang pumunta. Piging ng pamilya ko ang bukas. Ginugol mo ang lahat para makasawa ko. Hindi ba't para magyabang sa piging? Ganyan ba talaga ang iniisip mo sa akin? Kung hindi, ano pa? Wenyan. Dahil asawa mo na ako, wala kang karapatang tumanggi. Medyo maganda naman. Madam Gu, iyon si Winyan. Ang babaeng nag-akit kay Nancheng. Mauna ka na. Isang anak sa labas na hindi karapat-dapat sa mata ng publiko. Naglakas loob pang umakyat sa aming pamilya, Gu. Sabihin mo sa kanya na lumayo sa anak ko. Ang manugang ko ay si Wensin lang. Tungkol sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Siya ba ang ina ni Gunancheng? Hindi lang kayo, Madam Gu, ang makakapagsabi kung karapat-dapat ako o hindi. At kahit tanggapin mo man o hindi. Katotohanan na ikinasal na ako kay Gunancheng. Hoy, sumasagot ka sa akin? Sek, dahil hindi mo iginagalang ako bilang rina ng pamilya Gu. Ipapatikim ko sa'yo ang batas ng aming pamilya. Tao, Ano nang gagawin mo? Bitawan mo ako. Aha, tingnan ninyong lahat itong babaeng ito. Nang akit sa anak ko, papatayin kita. Parang hindi maganda yan. Siya naman ang asawa ni Nancheng. Paano kung malaman ni Nancheng? Paano kung magalit siya? Amy, mabuti nga kung mamatay siya sa aksidente. Para tumigil na siya sa pang-akit. Nancheng, papatayin kita. Ikaw, Ina, ano ba talaga ang ginagawa mo? Nancheng, masakit ba? Wenyan, bakit hindi ka lumalaban? kung lumaban ako, sa tingin mo makakatakas ba ako? Nancheng, ano ka ba? Tumingin ka ng maayos. Wensin ang dapat mong asawa. Dinadala niya ang dugo ng pamilya Gu. Bakit mo ipinagtatanggol itong bruha na ito? Wengsin buntis siya. Ina. Si Wenyan pa rin ang babae ko ngayon. Maliban sa akin, walang sino man ang pwede humawak sa kanya. Nancheng. Nancheng. Gunancheng, tumigil ka. Nancheng. Hindi ka ba sasama sa akin? Balita ng pagbubuntis mo, Wengsin. Paano nalaman ng aking ina? Noong araw, pumasok si Ginanggu sa ospital at hindi sinasadyang narinig niya. Hindi ko sinasadya. Wengsin. Binabalaan kita. Huwag kang maglaro ng patibong sa harap ko. Nancheng. Huwag mong isipin na magpapasalamat ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi hahanapin ako ni Ginang Gyu. Mukhang hindi pa sapat ang pamamalo sa iyo ah. Matalas pa rin ang dila mo ano. Pagdadala mo sa akin sa piging na ito. Para lang ipahiya ako, di ba? Naabot mo na ang layunin mo. Hindi ko talaga alam na pupunta ang aking ina at si Wengsin. Kaya hindi mo rin alam na buntis si Wengsin.
Wenyan. Wenyan, gumising ka. Wenyan. Wenyan. Gunancheng, gusto ko ng diborsyo. Gusto ko ng diborsyo. Diborsyo. Ginoong Gu, huwag kang magmamadali, pigilan mo lang ang sarili. Kumusta? Masakit ba ang tiyan mo? Ang tiyan. Buntis ka, ngunit hindi pa matatag ang fetus. Kaya normal lang ang kaunting pananakit sa unang bahagi ng pagbubuntis. Bakit ako ba ay nagbuntis sa panahong ito? Kailangan mong magpahinga ng marami at kumain ng masustansyang pagkain ngayon. Lalo na huwag kang gumawa ng mga malalaking galaw. Isang beses lang kitang nahawakan, isang buwan na ang nakalipas pa. 2 buwan ka ng buntis ngayon. Sino ang ama ng batang yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ang galing mo naman. Ang gulo-gulo mo talaga. Gulo ka na ba't hindi mo na alam kung kanino ka nakipagtalik? Anong sinasabi mo? Isang lalaki lang ang nakasama ko. Isang lalaki. Akala mo ba tanga ako? Aray! Ano? Yung mayamang negosyanteng pinagsilbihan mo sa eskwelahan? Puro chismis lang yon. Puro chismis. Hindi ko iyon ginawa. Chismis lang pala. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Operasyon para magpalaglag. Ginoong Gu, kung magpapalaglag si Ginang Gu, napakaliit na ng sansang magbuntis siyang muli. Ayokong magpalaglag. Sino bang lalaki ang pinag-iinatan mo ng ganito? Kahit isang bata, ayaw mong itapon. Kung sino man ang ama, siguradong hindi ikaw. Kung ayaw mo, maghiwalay na tayo. Gusto mong maghiwalay? Hiwalayan. Magbayad ka muna ng 1 milyon para sa hiwalayan. 1 milyon? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Wala ka. Kung wala kang pera, ipalaglag mo yang bata. Ang pamilya ko ay hindi tatanggap ng anak sa labas. Impossible. Anak ko to. Anong karapatan mo para magdesisyon para sa akin? Ganito mo pinagtatanggol ang batang to. O baka hindi mo makalimutan yung lalaking yon. Ayoko lang mawala ang anak ko. Gunancheng, pakiusap. Pwede bang huwag mo akong pilitin na magpalaglag? Pwede ba? Mag-schedule ka ng operasyon para sa kanya. Dr. Du, ayokong magpalaglag. Tulungan mo ako. Ginang Gu, sa totoo lang, may sintomas na ng pagkalaglag ang iyong sanggol. Kung ipipilit mong iligtas ang bata, baka kailanganin ng mamahaling imported na gamot. Walang problema. Kahit magkano, tatanggapin ko. Pero ang gamot na yon, 100,000 piso bawat kurso. Sigurado ka bang kaya mo? Kaya. Nag-aral ako ng design, pwede akong kumuha ng proyekto. Makakaipon ako, basta mailigtas lang ang anak ko. Sige, hihingi ako ng palugit sa ospital para makapag-ipon ka. Hindi kailangang magbayad agad. Salamat, Doc Du. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Ang aking baby. Ginoo Gu, sinabi ni Ginang Gu na para mapanatili ang sanggol, kukuha siya ng sariling design projects. Ako ang nagpasyang humiling sa ospital na palawigin ang bayad niya. Pero hindi ko inakala, sa ganitong sitwasyon, mas pipiliin pa niyang mag-ipon kaysa humingi ng tulong sayo. Siguro dahil lang sa bukso ng damdamin. Pero Ginoo Gu, kailangan kong sabihin ito. Kung mawalan ulit si Ginang Gu ng bata, talagang mahihirapan na siyang magkaanak sa hinaharap. Sige, hayaan mo siyang panatilihin to. Hindi ba't gusto niyang maging independent? Tingnan natin kung ano ang magagawa niya nang wala ako. Itapon ang gamit ni Wenyan. Wenyan, mahal ko. Alam kong palalayasin ka ni Nancheng. MS Wen, ito ang maleta nyo. Iniutos ng binata. Hindi ka na maaring magpakita sa Gu household. E di salamat sa kanya. Sa wakas, pinalaya niya ako.
Kahit papaano, malalayo ako dito at mapapanatili ko ang anak ko. Dahil sa iyong kapal ng mukha sa pagsunod kay Nancheng, iyan ang kapalit. Umalis ka na. Nakita mo, maghahamon ka sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Wengsin. Ako ang kinikilalang ginang guni Gunancheng. Ikaw. Wala ka. Taksil ka. Nangahas kang magsalita ng ganyan sa akin. Tulad ng nanay mo, walang utang na loob, dapat mamatay. Wala kang karapatang husgahan ang nanay ko. Mamamatay tao ka, Wenyan. Sa bahay ng mga Gu, ginagalaw mo ang pamilya namin. Gusto mo bang mamatay? Ito ang problema ko, huwag kang makialam. Sinabi ko sa'yo, si Wengsin ang hangganan ko. Huwag mo siyang galawin. Dalhin mo ang gamit mo, umalis ka. Gunancheng. Akala mo ba gusto kong manatili sa basurang lugar na to? Gunancheng, ayoko sa'yo. Gusto ko nang umalis sa'yo ngayon. Tungkol kay Wengsin, dadaanan mo ang lahat ng hirap na naranasan ko. Ingatan mo ang sanggol sa tiyan mo. Kung hindi, Sinasabi ko sa'yo, binalaan na kita. Sinabi ko sa'yo na huwag siyang bantaan, kung hindi kita palalampasin. Gunancheng, tapat na tapat ka talaga kay Wengsin. Nancheng, nagpa-appointment ako sa ospital para sa prenatal check-up. Samahan mo ako doon. Tara na. Binibini, utos yun ng binata, wala tayong magagawa. Umalis ka na lang dali. Saan ba ako pupunta? Pagkamatay ng nanay ko, wala na rin akong tahanan. Ginugu, kailangan po ba nating maghanda ng kose ngayon? Nancheng, malapit na matapos ang oras ng appointment natin. Tara na tayo. O CJ, Kuya Sen, ihanda mo agad ang kotse. Mukhang sobrang nagmamalasakit si Nancheng sa hamak na Winyan na yon. Hindi pwede, kailangang tanggalin na talaga si Winyan. Kahit na may anak ako sa sinapupunan ko. Baka hindi pa rin ako pakasalan ni Nancheng. Miss Wen, malusog ang fetus mo. Ilalabas natin ang ulat na ito ayon sa buwan na sinabi mo noong nakaraan. Siyempre naman. Huwag mong hayaang malaman ni Nancheng na hindi siya ang ama ng bata. Maganda ang ginawa mo. Nancheng, eto ang medical report ko. Sabi ng doktor malusog ang ating fetus. pumunta ka na kumuha ng gamot, maghihintay ako dito. O psych. Sen, tulungan mong hanapin ang impormasyon ng doktor na ito. Tulungan mong kumpirmahin ang tunay na kalagayan ng pagbubuntis ni Wengsin. Yan. Matagal na tayong hindi nagkita. Nga, Aba naalala ko, nung huli tayong nagkita. Sa International Jewelry Design Competition, naalala mo pa ba? Ako pa nga ang nag-abot ng premyo sa iyo. Pagbabago, hindi ko inaasahan ang kapatid na babae ni Winyan. Napakabilis mong nakuha ang pinakamataas na parangal sa pinakamataas na kompetisyon sa disenyo dito sa bansa. Malapit mo na kaming maunahan talaga. salamat sa pagtuturo mo ate, paano ko makakalimutan iyon. Hindi ko rin akalain ate na magkikita pa tayo ulit. Yan, patawad ha. Noong nakakalat ng mga sismis tungkol sa'yo noon, kailangan ko talagang umalis papuntang ibang bansa dahil sa problema ng pamilya ko. Kung hindi, siguradong ipapalabas ko ang katotohanan para sa'yo. Ate, nakaraan na iyon, bitawan na natin. Gusto ko lang na maniwala ka pa rin sa akin. Gusto ko lang malaman kung naghihir ka pa ba ng designer dito sa kumpanya mo. Kung pwede kang maniwala sa akin. Gusto ko pa rin magtrabaho sa disenyo.
Yan, huwag tayong maging masyadong formal sa isa't isa. Tawagin mo na lang akong ahaw gaya ng dati. At saka, sa galing mo, napakaswerte naming magkaroon ka sa kumpanya. Talagang hinahanap-hanap ko ang pagkakataong ito. Yan. Ginoong Gu, nakapasok na si Ginang sa Yanling Jewelry. Ito ang ipinasuri ninyo. Kasalukuyang tirahan ng Ginang. Nakausap ko na si Dr. Du ayon sa utos ninyo. Pinapagdamihan ko ang gamot at bitamina. Pero, di bagay magkaroon ng katulong sa tirahan niya ngayon. Bakit ba kayo nag-aalala ng ganyan sa kanya? Sige na, asawa ko pa rin siya. Bantayan niyo siya. Huwag hayaang may mangyari sa kanya sa labas. Para di mag-alala ang lolo, di ba? Naiintindihan ko, Ginoong Gu, nagmamalasakit naman pala kayo sa Ginang. Pero nagkukunwari pa kayong wala. Kumusta na ang investigasyon kay Wengsin? Ang doktor ni GNG, Wen, ay pangunahing eksperto sa obstetrics at gynecology sa bansa. Wala ring problema sa pasilidad ng ospital. Tiningnan na rin ni Dr. Du ang ulat. Tama ang buwan ng bata, 1.5 buwan lang. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Wengsin. Nabunga ang bata nung gabing yon. Pero bakit kaya mula nung gabing yon? Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Ay, yan. Sa'yo ko ipagkakatiwala ang high-end jewelry series ngayong quarter. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Salamat, ahaw. Huwag mo na magpasalamat. Di ko pa pwedeng ilagay ang pangalan mo. Dahil sa pangalan mo sa industriya. Baka ka pa mapintasan. Nakakatakot na baka ka pa mapintasan. Winyan, kaya pala ang bata mo pa lang. Nanguna ka na sa disenyo ng alahas. Palakasan pala ng tulog ang dahilan. Hepe, di ako yung nasa litrato. Alam na ng buong lungsod, may ebidensya. Inatanggi mo pa? Pinasok kita para maging kahalili ko. Nakaka-disappoint ka. Sex na. Huwag ka nang pumasok mula ngayon. Kung ganyan ka walang respeto sa sarili, sinisira mo ang kinabukasan mo. Sinira mo ang pangalan mo. Tingnan natin kung sinong kumpanya ang kukuha sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Di ko babawasan ang kita mo. Basta makakapagdisenyo pa rin ako. Kontento na ako. Huwag na lang yung tungkol sa paglalagay ng pangalan. Baka masira pa ang pangalan ng kumpanya mo, sayang lang. Huwag kang mag-alala. Pinapaimbestigahan ko na yung pagpapasama sa'yo noon. Yung nagtaksil sa'yo, hindi ko siya palalampasin. Aalamin ko rin ang totoo. Magtrabaho ka lang ng maayos dito. Ay nga, may jewelry auction mamayang gabi. Samahan mo ako. CJ, May jewelry action mamayang gabi. Hindi ako interesado. Narinig ko na andoon si Mrs. bilang designer. Sabi may mga design daw siya doon sa action. Sige, pupunta ako. Auction to ng Yanling Jewelry, di ba? Nancheng, pwede mo ba akong isama? Gusto ko talaga ang mga disig nila. Tara na. Karapat dapat ba si Winyan na pumunta sa ganitong lugar? bakit nandito rin si Nagunancheng? Para siguro bumili ng alahas para kay Wengsin. Yung babae, bagong kasama ni Xu. O bagong target. Ito si Winyan, henyo naming designer. Gawa niya ang mga ipinagbibili ngayong gabi. Ah, ganun pala. Mukhang, naging masyado akong mabait kay Winyan noon. Kaya nakakapag-design pa rin siya hanggang ngayon. Kakaiba talaga ang panlasa ni Tsu sa pagpili ng tao. Pinili pa yung bulok na ang pangalan. MS Wen, kung ganyan ka magsalita. Pwede kitang kasuhan ng paninirang puri. Alam ng lahat ang mga iskandalo noon, hindi yan paninirang puri. MR Tsu, dapat mag-background check muna bago kumuha ng tao. MS Wen, tungkol sa pagpapasama kay Winyan noon. Pinapaimbestigahan ko na, baka kasi. May mahanap na may kinalaman sa'yo, impossible. Naayos ko na ang lahat ng involved noon. Paano maalam ni Tsu Hao? Huwag kang magsinungaling. MR Tsu, nagpapaalala lang ako. Huwag kang magpabulag sa iba, tama na. Yan, samahan mo akong kumuha ng inumin. Wenyan, pinakawalan kita. Hindi para makipag-flirt ka sa kung sino-sino. Yung babae sa tabi ni Tsu sa Yanling Jewelry. Di ba yung dating nobya mo? Bakit nandito siya? Ang galing ng babaeng yan, ang bilis makahanap ng sugar daddy. Hoy, nandiyan din pala ang tito mo. Gusto mo bang bumati? Ayoko siyang batiin, puro utos lang naman yan. Nakakainis talaga.
Hay naku, Yan. CR lang ako. Hintayin mo ako dito. CJ. Ang malas ko ngayon. Nakasalubong ko pa si Gunancheng. Akala mo ba nandito rin si Guyuchen? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Wenyan ka talaga. Hindi ka talaga mabubuhay ng walang lalaki. Hanggang dito ka pa naghahanap ng sugar daddy. Bulag ako't napansin pa ang tulad mong babae. Wenyan, hiwalayan na tayo. Yochen, hindi yan totoo. Hindi ako yung nasa litrato, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa yan. Hindi talaga. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ayaw mo akong tulugan. Sa mga mayayaman ka pala nagbibenta. Hindi yan totoo, ang dumi-dumi mo. Hindi yan totoo. Ano ang relasyon mo sa suhaw na yan? Siya na ba ang bagong sugar daddy mo? Guyuchen, wala kang pakialam sa buhay ko. Kung gusto mo ng lalaki, bakit hindi mo ako lapitan? Dati naman tayong magkasintahan. Baka sakaling maawa pa ako sa'yo. Matagal na tayong hiwalay. Naistorbo ba ako sa paghahanap mo ng sugar daddy? Magkano binayad ni Tsuhao? Doblehin ko. Wenyan, bakit sa ibang lalaki ka pumapayag? Sa akin lang hindi? Anong kulang ko sa mga matatandang yan? Sagot mo. Wala silang kalaswa ang tulad mo. Umalis ka na. Sige, ipapakita ko sa'yo. Yochen, anong ginagawa mo? Tito, nandito ka rin pala ngayong gabi. May relasyon ba silang dalawa? Nasaan si Ginonggo? May inasikaso lang si Ginonggu. Hahanapin ko po siya, sandali lang. Hoy, Ito, may kailangan ka ba? Lumayo ka sa kanya. Kunin mo tong baso. Anong ibig sabihin nito? Umalis ka na. Di mo ba naintindihan? Layas! Wenyan, ang galing-galing mo talaga. Tatlong sugar daddy ang kinakausap mo ng sabay-sabay. Ganun ka ba kalibog? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Habang nilalandi mo si Tsuhao, nilalandi mo rin ang pamangkin ko. Si Guyuchen ay pamangkin ni Gunancheng. Gunancheng. Ganito ba ako sa isip mo? Ikaw lang naman ay isang babaeng pwedeng-pwede sa lahat, di ba? Mali ba ang sinasabi ko? Wenyan, kung mas pinagsikapan mo lang ng kaunti, baka nasatisfy ko na lahat ng kailangan mo. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras. Sa paglalandi kay Tsuhao at sa pamangkin ko, di ba? Magaling in Ragyu. Sobrang satisfied ako sa serbisyo mo. Bakit? Pwedeng halikan ka ng pamangkin ko, pero ako hindi. Gunancheng, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi mo na kailangang mag-insulto sa akin ng ganito. Hindi ba ako nagkakamali? Wala tayong kinalaman. Hindi pa tayo diborsyado. Hindi mo ba ako pinalaya sa pamilya Gu? Gunancheng, seryoso ako. Kung hindi mo matatanggap ang anak ko, maghiwalay na lang tayo. Pwede naman ang diborsyo. May pa isang. Alam mo wala akong ganoong kalaking pera. Malinaw na pinahihirapan mo lang ako. Pinahihirapan kita. Ano pa ba? Akala mo ba, ako si Gunancheng, gusto mo lang pakasalan, pakasalan mo. Gusto mo lang hiwalayan, hiwalayan mo. CJ, ano ba talaga ang kailangan kong gawin para bitawan mo na ako? Ipapalaglag mo ang sanggol sa tiyan mo. Hindi. Huwag mong galawin ang anak ko. Kung ganun, huwag na lang ituloy ang auction na ito. Huwag kang maging bata. Bata, Yuragu. El Regu, ikaw ang palaging tumatakbo ng palipat-lipat, hindi ka ba bata? Ikaw ang humingi ng 1 milyon para sa diborsyo. Kailangan kong kumita ng pera. Kumita ng pera. Tingnan natin kung magkano ang kikitain mo ngayon. Sige, tingnan mo kung magkano ang halaga ko. yan. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Nawala si Boss Gu, hinanap ko siya.
MS Wen, tungkol sa pangyayari noon na pinintasan si Wenyan. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan. Natatakot lang ako. Baka may makita silang konektado sa'yo. Aos pusong pasasalamat sa lahat ng mga kahangahangang bisita na dumalo sa prioridad na presal na ito. Narito ang pinakabagong koleksyon mula sa Yanling Jewelry. Ang designer ay isang misteryosong henyo sa disenyo. Panimulang tawad, 2 milyon. 2.5 milyon. May nagtawad ng 2.5 milyon. 2.5 milyon, 2.5 milyon. May direktang nagdagdag ng 500,000. Si Gushao pala, kaya naman. 4 milyon. Wu, 4 milyon. 4 milyon, malaking halaga yan. Salamat sa binatang ito. 5 milyon. Nagtawad ulit kayo ng 5 milyon. Maraming salamat sa suporta. 5 milyon, may mas mataas pa ba? Wala bang Nancheng? 5 milyon. Ang hiyas na ito, 3 milyon lang ang halaga. Wala kang karapatang makialam sa mga bagay ko. Chuzong, gusto ko sanang itanong kung sino ang designer nito. Paumanhin, Miss Wen, na-request ng designer na manatiling anonymous. Disenyo nga ni Wen yan. Kaya pala kahit si Gayu Chen ay mag-a-action. Ang cute. 8 milyon. 8 milyon. Yan, sabi ko sa'yo, walang problema sa talento mo sa disenyo. Kung disenyong pinansin ng pamilyang Gu, siguradong pinakamataas ito sa auction ngayong gabi. Pero ayaw ko talagang mabili ito ng pamilyang Gu. Hindi pwede si Gayo Chen. Hindi rin pwede si Gonancheng. Sisira lang nila ang disenyo ko. 8 milyon, unang bises. 12 milyon. Record-breaking na 12 milyon. 12 milyon, unang bises. 12 milyon, pangalawang bises. 12 milyon, pangatlong bises. Congratulations, Gazong! Nakuha ang gawa ng Yanling Jewelry sa halagang 12 milyon. Ngayon, pakisuyong maghintay si Guzong sa private room. Maya-maya, personal na ihahatid ng designer ang gawa sa inyo. Mahigit 0 milyon. Wenyan, bakit nandito ka pa rin? Bilisan mo, ihatid ang gawa sa buyer. Bakit ako ang maghatid? Tapos na ang auction. Ang patakaran dito. Ang designer mismo ang magpapakilala ng gawa sa nanalong EIE. Guzong, alis muna ako. Ano, ako ang iyong malaking e-client. Wala ka man lang interes na ipakilala ang iyong hiyas. Gushao, hindi ako magpapakilala. Pakiusap, humanap ka na lang ng iba. Hindi talaga marunong magpakilala. O ayaw lang magpakilala, Wenyan. Sobra na talaga kayo. Para lang sa isang set ng hiyas, papasok ka sa private room ng client. Huwag mong kalimutan, ako ang iyong client na nagbigay ng malaking halaga. Kung hindi mo gusto ang alahas na ito, pwede kang mag-back out anumang oras. Hindi naman problema sa'yo ang bayad. Kaya wag mo na akong pahirapan dito. Sinong nagsabing ayaw ko? Gustong gusto ko ito. Mas gusto ko pa tong suot mo. Hubarin mo. Suotin mo yung sarili mong disenyo. Gusto kong makita kung gaano ito kaganda sa'yo. Gushao, nasaan na yung kasama mong babae? Ang haba pa ng gabi. Pwede mo siyang gawin sa kahit anong bagay. Hindi ako call girl. Isang designer lang ako na walang pangalan. Wala akong kasamang babae. Ako ang iimo ngayong gabi. Gusto mong kumain? Samahan mo muna ako. Wenyan, kung nagbenta ka na no ng una, pwede ka uling magbenta. 12 milyon para sa isang gabi, sulit yon, di ba? Bitawan mo ako. Huwag mong isipin na makakawala ka sa akin dahil kay Tsuhao. Babae mo pa rin ako. Hindi ako umaalis. Ikaw yung nagwawala. Kung may lakas ka, kay Wengsin ka. Gusto niya iyon. Aray! Hala! Ang tagal kitang hinintay. Wenyan, Wenyan. Totoo nga, may relasyon ka sa tito ko. Nang makita ko kayong magkasama kanina, alam kong may mali. Nagkatinginan kayo sa party. Ngayon, ganyan ka pang lumabas. Sasabihin mo pa bang wala? Gumagawa ka lang ng kwento. Gumagawa? Bulag ba ako? Guyo Chen, wala na tayong koneksyon.
Sino man ang kasama ko, wala kang pakialam. May pakialam ako. Dahil babalik ka rin sa akin. Kung talagang magkasama kami ni Gunancheng, dapat igalang mo ako, di ba? Di ba? Pamangkin. Nancheng, naghiwa ako ng prutas para sa'yo. May gagawin pa ako. Umuwi ka na muna. Mula nang makita ko si Wenyan, hindi na ako pinansin ni Gunancheng. Baka may gusto nga siya kay Wenyan. Hoy, may isusumbong ako. Gusto mo bang malaman kung sino ang bagong designer ng Yanling Jewelry? Yan. Ito ang 4 milyon na komisyon mo mula sa auction. Ang laki nito, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Karapat dapat ka nito, at kung hindi pa naging sobrang agawan ng mag-amanggu. Sa pagbid, hindi ganoon kataas ang presyo, di ba? Nga pala. Alam ko lang na ex-boyfriend mo, si Guyochen. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Gunancheng? Ako si Gunancheng at ako. Kasal na kami, Ano? Kasal? pero naghihiwalay na kami. May utang pa ako sa kanya sa kasunduan sa paghihiwalay. Magkano ang utang mo? 0 milyon. So, kung mababayaran mo ang 1 milyon, pumapayag siyang hiwalayan ka. Pero hindi ko alam. Kailan ko maipon ang 1 milyon na yon? Yan. Pasensya na, kung hindi ako nag-abroad noon. Hindi ka sana nagdusa ng ganito, kasalanan ko lahat. Boss Zu, may problema. Puno ang internet ng mga iskandalo tungkol sa designer. Sinasabi nilang nangungopia siya at magulo ang buhay. Boss Zu, inabisuhan ko na agad ang ER department. Nakipag-ugnayan sa mga platform para bawasan ang init, pero hindi gaanong epektibo. Malaki ang pressure ng publiko, at may mga naglalabas pa ng iba pang. Nakaraan ni MS Wen. Sitch, alam ko na. Huwag kang mag-alala, yan. Sisiguraduhin kong malaman ang totoo. Pasensya na. Nadadamay ka pa rin. Huwag mong sabihin yan. Dahil miyembro ka na ng Yanling, ipagtatanggol kita. Ang pangyayaring ito ay para sa akin. Pinaghihinalaan ko si Wengxin. Anong nangyari? Marami akong nakikitang iskandalo tungkol sa'yo online. Sabi nila, kinopya lang ang mga disig mo. Paano naman nangyari yon? Nakita namin mula sa disenyo hanggang sa produkto. Hindi naman sigurado yan, kabit, may sugar daddy. Mukhang totoo ang mga sinasabi. Sino ba ang nakakaalam? Walang katotohanan ang mga yan, malinis ang konsensya ko. Sa kumpanya, sa disenyo, kay Boss Tzu. Sino ba ang nakakaalam? Baka may dahilan kung bakit sila nagsasalita. Kahapon sa auction, hindi lang ikaw ang sumama sa kumpanya. Paano naibenta ang gawa mo? Alam mo sa sarili mo. Hindi ba't dahil sa pakikipagtalik ulit? Di ba? Kayong mga to, kulang ba ang trabahong binibigay ko sa'yo? Dito kayo nagsasatsat, kung ayaw magtrabaho, umalis na kayo. Yung iskandalo noong nakaraan, huwag ka nang mag-alala. May tumutulong sa'yo para pigilan ang balita, at sa mga platform. May kanya-kanyang balita na sila, hindi na nila itutuloy ang pag-ulat. Alam mo ba kung sino? Hula ko, si Gunancheng. Bukod sa kanya, sino pa ang makakapagsara ng bibig ng lahat ng media? Impossible. Gusto niyang masira ang buhay ko. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Noong nakaraan, sabi ng guard, tuwing uyan, may itim na sasakyan na nag-abang sa ibaba ng gusali. Tuturuan kita ng paraan, gusto mo bang subukan? Anong nangyari? May masama ka sa pakiramdam mo? Talagang sinusundan mo ako. Ilong ako. Kung hindi ko ginawa to, lalabas ka ba? Gunancheng, bakit mo ako sinusundan? At yung mga balita, bakit mo tinutulungan akong kontrolin ang mga chismis? Kung masasaktan ng bata, magsisisi ka. Kung magsisisi man ako o hindi, wala kang pakialam. Wala ba akong pakialam? Paano kung akin ang batang to? Ito ay tungkol sa dignidad ng pamilya ko, wala ba akong pakialam? Ito ay 5 milyon. Ganun ba talaga ka gusto mong makipag-divorce sa akin? Hindi ba gusto mong pakasalan si Wengxin? Kontrata lang ang meron sa atin. At relasyon ng 10 milyon. Sabihin ko, hanggat wala kang 10 milyon, alipin mo pa rin ako. Kung kukunin mo o hindi, bahala ka. Ang natitirang 5 milyon, ibabalik ko sa'yo agad.
Wala na tayong relasyon. Para sa kalusugan ng anak ko, lumayo ka sa akin. Huwag mong maliitin ang pagiging baliw ng isang babae. Ano ang ginagawa mo? Gunancheng, ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Baka akin ang batang to, kung akin, sumama ka sa akin sa bahay. Sisiguraduhin kong may pagkain at damit kayo ng bata. Sisiguraduhin kong may pera ka para sa jewelry design mo. Gunancheng, kawawa ka naman. Bukod sa pera, ano pa ang may halaga na maibibigay mo sa akin? Ha ha ha. Gunancheng, anong ginagawa mo, Gunancheng? Halika, baby, ubas. Ay, naku, anong nangyari sa pagsubaybay mo kay Wenyan? Bantis si Wenyan. Buntis siya. Noong sinusubaybayan ko si Wenyan ilang araw na ang nakalipas. Siya mismo ang nagsabi. Pero parang hindi kay Gunancheng ang bata. Kahit kanino man ang bata ni Wenyan, hindi dapat ito mabuhay. Ngayon, sobrang alerto si Gunancheng. Kung ako ang kikilos, madali siyang makakahalata. Naku, ang tatay mo ay chairman ng Ansin Hospital Group. Ganitong maliit na bagay, wala siyang hindi kayang itago. Sa tingin ko, huwag mo nang pagtuunan ng pansin ang tiyan ni Wenyan. Kahit ipanganak ang bata, hindi nito maapektuhan ang posisyon mo. Kaninong panig ka ba talaga? Kung hindi alis si Wenyan, ako rin ang mawawalan. Gusto ko ang ating anak ang magmana ng negosyo ng pamilya ko. Hindi mo ba naisip yan? Ah, nga, mas malalahanin ka talaga, Bobby. Bakit hindi si UC? Noong ngayon, May meeting si ER. Do ngayon, magpapacheck up ako. Bakit kailangan ng iniksyon? Bitawan niyo ako, tatawag ako ng pulis. Gising na po kayo, MS Wen. Huwag muna po kayong biglang gumalaw. Kakagaling lang ninyo sa operasyon, hindi pa nawawala ang epekto ng anestesya. Operasyon. Ano nang sinasabi mo? Anong operasyon? Ano nang ginawa niyo sa akin? Siyempre, operasyon para sa pagpapalaglag. Kailan ko sinabing magpapa-abortion ako? Ang baby ko. Sabihin mo, anong nangyari sa baby ko? Sabihin mo sa akin. MS Wen, pakiusap, tanggapin nyo na po ito. Ah. Ah. Ang baby. Wenyan, ha, labanan mo ako? Napakabata mo pa para sa akin. Ang kahabag-habag ng aking mabuting Ano nang ginagawa mo rito? Siyempre, nalaman kong nagpalaglag ka, dumating ako para alagaan ka. Paano mo nalaman na nagpalaglag ako? Si Wengsin, binayaran mo ba ang doktor na yon? Ayaw ko sa ganong klaseng bagay. Hindi mo ba talaga naisip na papayagan ni Nancheng na mabuhay ang anak sa tiyan mo na hindi sa kanya? Ibig mong sabihin. Si Gunancheng ang nagpawala sa bata. Ang anak ko lang ang magiging tagapagmana ng Gu family. Siyempre hindi niya ako pahihirapan. Ikaw naman. Mabuti nga na nawala, di naman lehitimo ang magiging anak. Tumahimik ka. Pinapaalala ko lang sa'yo ang katotohanan. Si Nancheng, nilalaro ka lang niya. Dapat siya ay sa katulad kong may katumbas na estado at katayuan. Ikaw at ang yumaw mong ina. Tanging laruan lang namin kayo. Kung may isip ka, maghiwalay na kayo. Nahihiya na ang pamilya namin sa'yo. Guye, lumabas na ang ENA test. Anak mo ang bata ni Wenyan. Guye, pero Wenyan. Ako. Umalis ka. Ayaw kitang makita.
Ano ba ang problema mo? Abortion procedure. Bakit? Ikaw ang dapat magpaliwanag, di ba ito ang gusto mo? Ayaw mo talaga sa batang ito. Bakit di mo na lang ako patayin? Ano bang sinasabi mo? Gusto ko rin naman ang batang ito. Ikaw ang laging nagsasabi na anak sa labas ito. Wenyan. Huwag kang ganyan, Wenyan. Maghiwalay na tayo. Paubaya mo na ako. At paubaya mo na rin ang sarili mo. Gunancheng. Parang hindi na lang tayo nagkakilala. Ano ba ang sinasabi mo? Paano kita papayagang umalis? Nawala ang bata, okay lang. Magkakaroon pa tayo. Sa akin ka lang magpakailanman. Umalis ka. Lumabas ka. Asen. Imbestigahan mo. Kung bakit napunta ang misis sa ospital na ito para magpa-abort. Boss Gu. Sa tingin ko, hindi talaga niya gustong magpa-abort. Mahal na mahal niya ang bata. Di siya basta-basta. Kung hindi niya alam, bakit siya napunta rito para magpa-abort? Imbestigahan. Siguraduhing malaman ang totoo. MS Wen. Lumabas na ang resulta ng iyong medical check-up. Ano? Ang CT scan ay nagpapakita ng posibilidad ng cancer sa iyong tiyan. At kumalat na ito sa kalapit na lapay. Ibig mong sabihin. May cancer ako sa tiyan. Pero dati, lagi akong nagpapatingin. Wala namang ganitong resulta noon. Naiintindihan ko. Maaring dahil sa pagbabago ng hormones sa pagbubuntis. Kaya lumala ang kanser. Ang nanay ko rin ay may cancer sa tiyan. Hindi ko inakala na ako rin ay magkakaroon nito ng ganito kabilis. Chay, Ju, huwag mo sanang sasabihin ito kay Gunancheng, okay? Ganun ba kahirap na sumama ka sa akin, Pauwi? Wala tayong sariling tahanan kailanman. Matalino ang dila mo, Wenyan. Kahit hindi mo aminin, ikaw pa rin ang Enragyo. Dito ang ating tahanan. Gushao, nakalimutan mo na ba kung bakit tayo ikinasal noon? Ang nasa puso mo ay hindi ako. Si Wenxin ang nasa puso mo. Gunancheng, bitawan mo ako. Makinig ka, manatili ka lang dito sa bahay. Huwag kang aalis. Ano? Ipiprison mo ba ako? Wenyan, ikaw ang nagpasya na tanggalin ang aking anak. Sa tingin mo ba ay bibigyan pa kita ng kalayaan? Magdiborsyo na tayo, Gunancheng. Ayokong magkaroon ng anumang koneksyon sa iyo. Diborsyo. Huwag mo nang isipin yan. May utang ka sa akin. Gagawin kitang magbayad sa utang na yan habang buhay. MRSGU, kung conservative treatment ang gagawin, 1 taon na lang ang natitira sa iyo. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin ang totoo kay MRGU? Mabuti na rin siguro kung mamatay. Kung patay na, hindi na ako maghihirap sa kamay ni Gunancheng. Ang dami mo talagang paraan. Nakumbinsi mo na naman si Gunancheng na dalhin ka rito. Nawalan na nga ng anak, wala ka pa ring hiya. Kahit anong gawin ko, nakapasok pa rin ako dito, di ba?
Kahit anong galit mo, wala ka nang magagawa. Ako pa rin ang in-rescue. Buntis naman ako, okay lang na samahan mo siya ng matagal. Gusto mo naman maging kabit, di ba? Wengxin. Anong ginagawa mo rito? May naririnig na tayong tunog mula sa babi natin. Gusto kong sabihin agad sa'yo. Wenyan. Pwede bang maghiwa ka ng prutas? Hindi mo na ba ako masusunod ngayon? Libre lang ba ang pagpapakain sa'yo ng pamilya Gu? Wenyan. Nancheng, huwag mo ring sisihin si Ed. Kakagaling lang niya sa maliit na pahinga pagkapanganak, hindi maganda ang pakiramdam. Baka makaapekto pa yan sa pagbubuntis niya sa hinaharap. Paano mo nalaman na kakagaling lang niya sa pagpapalaglag at maliit na pahinga? Siyempre, si Kuya Sen ang nagsabi sa akin. Lagi akong nag-aalala sa mga bagay tungkol kay Wenyan. Ganun ba? Kanino ka nag-aalala? Ako. O si Nancheng. Wengxin, huwag kang magsinungaling. Mag-ingat ka, baka magkaroon ng masamang epekto sa sanggol sa tiyan mo. Nancheng, maniwala ka sa akin. Ang totoo, ang inisip ko lang ay ang kalusugan ni Ed. Kung pagkalaglag ko, agad akong pumunta sa kwarto para magyabang. Ang tawag mo ba riyan ay pag-aalaga? Kung ganun, talagang kailangan kong magpasalamat sa'yo na. Nancheng, maniwala ka sa akin. Pinapakain ba kita? Pinapayagan ba kitang umalis? Wenyan, talagang lumalaki ang iyong mga bayad, ano? Humarap ka pa sa akin ng masama. Nagbabayad ako para sa'yo, nagpapadala ng doktor, inaalagaan ang katawan mo. Hindi para sagutin mo ako. Nawala ang bata, okay lang. Pwede tayong magkaroon ng isa pa. Ang buhay at kamatayan mo at ng bata ay nasa isip ko lang. Ngunit kung may mga has na gumalaw sa'yo, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang kalagayan sa isang iglap lang. Kaya Gunancheng ang buhay ng anak ko. Ay napakamura para sa'yo na pwedeng itapon ng basta-basta. Nancheng, may gagawin pa ako. Mauuna na ako. Sen, ihatid mo siya pauwi. Hindi yon ang ibig kong sabihin, Wenyan. Mahalaga talaga sa akin ang ikaw at ang bata. Mahalaga ang bata. Ibig sabihin, papatayin ang batang ito bago pa man isilang, tama ba? Hindi ko siya sinadaling patay noon. Nitong mga araw na ito, palagi kong iniisip. Bakit ang nawala ay ang anak ko? Hindi ikaw, Gunancheng. Ikaw talaga ang dapat mamatay. Wenyan, ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin? Galit. Nais kong mawala ka na agad sa mundong ito. Wenyan, paulit-ulit mong sinubukan ang aking pasensya. Sobra na ang pasensya ko sa'yo. Nababaliw ka na. Wenyan, niloloko mo ba ako? Nagpapanggap ka ng kawawa. Hindi ako naniniwala dyan. Nagpapanggap ka ng kawawa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Gunancheng, hindi ako nagpapanggap. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Sino ang paniniwalaan mo? Ginoong Gu, dumating na si Iyar. Do, gusto mo ring bisitahin ang misis? Hindi na. Hayaan mo muna siyang magpalamig ng ulo. Masama ang lagay ng misis. Inutusan kitang kunin ang sisi ng ospital. Nakuha na at iniimbestigahan na. Yung mga doktor at nurses sa CCTE, may nagbabantay na sa kanila. Bukod sa kanila, nakunan din ng CCTE, si GNG, Wensin na pumasok sa kwarto ng misis. At mas maaga pa siya kaysa sa inyo. Baka naman si Wengxin. Ang totoong nagsisinungaling sa akin. Bago maagasan si Wenyan, bukod sa pagkontak sa akin. Sino pa bukod kay Iray? Du? Sinabi lang sa akin ni Iyar. Do na huwag sabihin kaninuman maliban sa inyo. Dahil hindi niya alam kung sino ang pumayag na operahan ang misis. Kaya nag-alala siya, baka may sadyang gustong magpaaga sa misis. Hindi dapat ganun. Dati, pinaglaban ni Wenyan na mapangalagaan ang anak ko. Hindi siya magsasamantala sa pag-alis ni Iray. Du, para magpapaagas. Ginoong Gu, baka yung may pakana sa lahat ng ito, ay gustong sirain ang relasyon ninyo ng misis. Gusto nilang paalisin ang misis, at mukhang mas maaga pa silang nakakaalam, na ang bata ay sa inyo. Ako,
Naghihinala lang ako. Kalimutan nyo na lang ang sinabi ko. Ito ang larawan ni Feng Tao mula sa Ansin Hospital para makapinsala sa misis sa Ansin Hospital at makakaalam tungkol kay Yar. Lu, bukod kay Feng Tao, kakaunti lang ang may kakayahan. At siya pa ang dating boyfriend ni GNG, Wensin. Bantayan mo siyang mabuti. Sabihin mo agad sa akin kung may balita. Ma. Mukhang naghihinala sa akin si Gunancheng. Tinanong niya ako kung paano ko nalaman ang pagbubuntis ni Wenyan. Nagmamadali akong umalis sa Gu Residence. Anong gagawin, ma? Wala naman siyang alam na detalye at wala ring ebidensya. Anong kinakatakot mo? At saka, may anak kang proteksyon. Bantis ka, huwag masyadong mag-cellphone, may radiation. Sino ang nag-text? Wala, nag-usap lang kami ng kaibigan. At saka, huwag kang masyadong makipag-ugnayan kay Feng Tao nitong mga huli. Huwag mong isiping hindi ko alam na dinadala mo siya sa bahay. Ginagamit ko lang naman siya. Kapag naalis na ang babaeng Wenyan na yan, puputulin ko na ang lahat ng koneksyon sa kanya. Tama yan. Ang mababang kalagayan ni MRS Gu ay magpapalala sa kanyang sakit. Pag-isipan mo ng mabuti. Tingnan mo ang itsura ko, paano ako magiging masaya? Chay. Du, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na lang. Talagang hindi mo sasabihin kay MR Gu ang totoo. Kung gagawin agad ang operasyon, may tsansa kang mabuhay. Ang nanay at ang anak lang ang iniintindi ko. Ngayon, wala na ang nanay ko. Nawala na rin ang anak. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Sa totoo lang, hindi talaga si MR Gu ang nag-utos na ipagpas mo noon. Kitang-kita ko na talagang nagmamalasakit siya sa'yo. Hindi lang niya alam. Ano ba ang pinagkaiba? Patuloy siyang nag-imbestiga tungkol sa nangyari sa'yo. Pag-isipan mo kung siya ang may pakana noon. Bakit pa niya gagawin yon? Kung hindi nga siya, sino kaya? Chay, Du, alam mo ba kung ano ang nalaman ni Gunancheng ngayon? Mahirap sabihin. Pero malamang may kinalaman ito kay Wensin. Maniniwala kaya si Gunancheng? Si Wengxin ang puso niya. Alam kong si Wensin ang pinaniniwalaan ni Gunancheng ngayon. Pero sa paningin ko bilang isang tagalabas, ikaw talaga ang gusto niya. Kahit ano pa ang mangyari. Salamat sa mga sinabi mo, GC. Ju. Trabaho ng Dr. Yan, MRS Gu. Huwag kang susuko. Pag-isipan mong mabuti, subukan mong magpagamot. Hindi para sa iba, para sa sarili mo. Wala akong gana. Mahina ka ngayon. Kain ka ng konti, okay? Wenyan. Hindi ko kayo naprotektahan, ikaw at ang anak natin. Gunancheng. Si Wengxin ang may kasalanan sa lahat ng ito. Siya ang nagpahanap ng lalaki para gahasain ako. Maniwala ka sa akin, lilinawin ko ito. Maniwala ka sa akin. Kumusta na ang investigasyon? Boss Gu, napansin ko, maraming transaksyong pera sa pagitan ni Feng Tao at MS Wensin. Mukhang maraming gastusin ni Wensin ang napunan ni Feng Tao. Ano ang kinalaman nila sa pagkalaglag ni Wenyan? Ayon sa mga nurse na kasangkot, malaking halaga ang ibinigay ni Feng Tao sa kanila. Pagawin ang abortion sa asawa. At si Du ay biglaang pinalabas. Si Wengxin niya. Ang nag-utos kay Feng Tao na walang kwentang lalaki para gawin ito kay Wenyan. Wengxin. Napakasama mong babae. Kung ganon, maliwanag na kung bakit nakapasok agad si Wensin sa ospital. Pagkatapos malaglagan ang asawa. Pumunta ang matanda sa aming pamilya. Ano? Wenyan. Walang hiya. Naglakas loob kang ipalaglag ang anak ng pamilya Gu, lumabas ka. Ayan, Gyu. Sino ang nagsabi sa iyong kusang ko itong inaborsyon? Hindi kaya si Wengxin? Hey, sino bang nagturo sa akin ang mahalaga? Sasabihin ko sa iyo, wala na ang baba, hiwalayan mo na ang anak ko. Gusto ko nang ang hiwalayan siya ngayon. Pero si Gunancheng ang pangulo ng Gyu Group, ayaw niya akong paalisin.
Impossible. Ang dapat hanapin at pagalitan mo ay si Gunancheng. Hindi ako hindi kaya ang inyong stepmother. Ay walang boses kay Gunancheng. Ikaw na maliit na kaaway. Tama nga ang sabi ni Wensin. Gusto mo lang magpumilit at manatili sa pamilya Go. Hindi mo ba naisip? Na totoo bang hindi ka kayang iwan ng anak ko? Ano kaya ang iisipin ni Gunancheng kapag narinig ito? Ikaw na maliit na kaaway, tumatawag ka ng palihim sa anak ko. Papatayin kita, tigilan mo. Si Wenyan ay akin walang pahintulot ko. Hindi mo siya dapat hawakan. Anong ginagawa ninyong dalawa ihatid ang matanda pabalik? Naglakas loob ka talaga. Ayos ka lang ba? Wenyan, magaling ang ginawa mo. Kung may mangyaring ganito ulit, sabihin mo agad sa akin ha. Gunancheng wala nang susunod. Konti na lang ang oras dahil ayaw na rin sa akin ni Enju. Bakit pa tayo maghiwalay na lang tayo? Ang pamilya Gu ay hindi ako papayagang pumasok sa inyo. Hindi ako maghihiwalay. Wenyan, habang buhay kang magiging asawa ko. Ayaw mo talaga akong pakawalan. Baka naman. Nahulog ka na sa akin. Nahulog na nga ako sa'yo. Sabihin mo. Ayon sa ulat ng mga nagbabantay kay Feng Tao para kay Gu, nag-book siya ng kwarto sa resort sa labas ng Nancheng ngayon. At may kasamang babae. Talagang walang kwenta. Ilang araw pa lang, naghahanap na naman ng iba. Yung kasama niya, si Wengsin ba? Walang pangalan, pero nakita na nagbabantay sa labas. Yung sasakyan ni MRS Wen. CJ. Isama na rin natin si Irel Wen. Sabi ko na nga, huwag mo muna akong tatawagan nitong mga araw na to. Hala, bakit mo pa kunyaya? Namimiss na kita, babe. Sino? Nancheng, makinig ka. Hindi ganyan ang nangyari. Ako at si Feng Tao. Go. Wala akong ginawa, Gu. Nancheng, binigyan niya ako ng gamot kaninang gabi. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandito. Ano ba yan, sinasabi mo? Aray, Pasok. Nancheng. Hoy, Nancheng. Magsalita ka. Ikaw ba ang nag-utos sa pagkalaglag ni Wenyan? Go. Hindi talaga ako, Gu. Ang tigas ng mukha mo, Feng Tao. Huling pagkakataon mo na to, magsalita ka. Gu, hindi ako. Ilabas at bubugin. Tumayo ka. Arj, hindi ko alam. Sasabihin mo ba? Arj. Wala talaga akong ginawa. Aray, ako, lahat sasabihin ko. Sabihin mo ulit ng haapan. Gu, amin na ako. Lahat. Ako nga ang nag-utos sa pagkalaglag ni Wenyan. Binayaan ko sila, nag-ayos ng operasyon. At pinalabas si Iyar. Do. Wala namang galit sa pagitan mo at ni Wenyan. Bakit mo siya pinahamak? Gu, sinabi ko na lahat. Paumanhin na. Guyi. Okay, pwede ka nang umalis. Esen, iwan mo ang kanyang kamay sa Kim. Tumayo ka. Ikaw naman. Wengsin, huling pagkakataon na to. Nancheng, makinig ka muna sa akin. Si Feng Tao talaga ang nagyaya sa akin. Tungkol naman sa pagkalaglag ni Wenyan, hindi ko talaga alam na si Feng Tao ang may gawa. Matagal na ang relasyon mo kay Feng Tao. Hindi kita tinatanong tungkol sa inyo. Hindi naman kilala ni Feng Tao si Wenyan. Anong dahilan niya para saktan siya? Ipaliwanag mo. Hindi ko alam. Hindi naman kami close.
Nancheng, maniwala ka sa akin. Matagal na tayong magkasama. Sa tingin mo naniniwala ako sa'yo? Pasok. Nanay, anak, tulungan niyo ako. Wengsin, huling pagkakataon ko na to. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, mawawala kayong dalawa sa mundo na to. Sa totoo lang. Guye, tungkol sa pagkalaglag ni Wenyan, ako ang nag-utos. Kay Feng Tao, wala itong kinalaman sa anak ko. Dalhin niyo siya sa nightclub sa Myanmar, bilis. Huwag. Nanay, huwag. Nanay, huwag. Huwag, Guzong. Nasisiyahan ka na? Enan, alis na tayo. Pumunta tayo sa ospital. Nancheng, Gunancheng, bakit mo ako dinala sa ospital? Ang bata sa tiyan mo, akin ba yan? Siyempre sa'yo. Parang hindi naman. Ay, check ka ng doktor. Nancheng, ayokong magpa-check. Sila. Ayokong magpa-check. Pakiusap, Nancheng. Ano nangyari? Okay lang to. Dapat okay na katawan mo, bakit ganito pa rin? Sikmura lang. Dalhin kita sa ospital. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Totoo ba? Siyempre, Ang bango ni Wengsin to. magpapahinga muna ako. Ano? Hindi ka ba naserbisyuhan ni Wengsin? Pumunta ako kay Wengsin. Sisingilin ko siya. Maniwala ba ako dyan? Nalaman ko na kung sino ang pumatay. Nalaman ko kung sino ang nagpalaglag sa'yo. Sina Wengsin at Shenjing. Hindi ko sila palalampasin. Hindi mo ba siya gusto? Wenyan, hindi mo ba nararamdaman? Ikaw ang mahal ko. Emargu, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Hindi talaga sayo ang bata ni Wengsin. Ang lakas talaga ng loob nitong si Wengsin. Kumusta na ang investigasyon sa CE ng hotel? Nabura na ang CCTE ng hotel. Ayon sa Security Department, automatic na nabubura ang CCTE tuwing kalahating taon. Pero hindi pa naman oras para burahin yon. Aya may kusa talagang nagbura, Emargu. Sa tingin niyo po, hindi si Wengsin yung gabing yon? Bukod sa gabing yon, wala akong nararamdaman kay Wengsin. Bakit ganito? Baka nga hindi siya yon. Lolo. Nancheng, asikasuhin mo ang mga bisita. Opo, Lolo. Yan, opo ka. Lolo, pagpalain po kayo ng Diyos at mabuhay ng matagal. Salamat. Yan, halos kalahating taon na kayong kasal. Kailan niyo balak bigyan si Lolo ng apo? Lolo, wag po kayong magmadali. Sabihin mo sa Lolo, sinasaktan ka ba ng loko-lokong yon? Kung sasaktan ka niya, sabihin mo sa akin. Ako ang magdidisiplina sa kanya, hindi lang yang batang yan. Kung sino man ang sasaktan sa'yo, sabihin mo sa Lolo. Ako ang sasalo sa'yo. Wag po kayong mag-alala, Lolo. Mabuti naman si Nanching sa akin. Kilala ko yang apo ko. Hindi kita kayang protektahan habang buhay. Kung talagang masama ang trato niya sa'yo, hiwalayan mo siya. Huwag kang mahiya. Huwag mong isipin ang walang kwentang pride na matandang to. Kung mangyari man yon, kunin mo ang perang ito. Mabuting pamumuhay. Lolo, baka hindi ko na mahintay ang diborsyo. Kaunti na lang ang natitirang panahon ko, Jill.
Iiksu. Isang malaking karangalan sa aming pamilya Gu ang pagdating ni Iiksu. Dumating lang ako dahil kay Ginanggu. Siya kasi ang pinakamatalik kong kaibigan. At ang punong taga-disenyo ng aming kumpanya. Nga pala, yan. Kailan ka babalik sa trabaho? May malaking kliyente ako dito. Espesyal na humiling na ikaw ang magdisenyo ng alahas para sa kanyang kasal. Maaari mong sabihin sa akin ang kanilang mga hiling. Kailangan magpahinga ng asawa ko, hindi siya tatanggap ng anumang trabaho. Jigo, hindi ba masyadong pakialamero ka sa personal na buhay ni Wenyan? Asawa ko si Wenyan. Siyempre may karapatan akong mamahala sa kanyang buhay at trabaho. Iiksu, maaari bang huwag mong laging ituon ang pansin? Sa aking pamilya, Kaarawan ngayon ni Lolo, huwag kang ganyan. Ate, kailangan ko talagang magpahinga. Pag-iisipan ko muna ito, pwede ba? Bakit nandito si Wenyan? kaarawan na yun ni Lolo, salamat sa lahat ng nakatatanda. At mga bisitang nagpunta sa kaarawan ng aking lolo. Kami ng aking asawa. Sabay nating batiin si Lolo ng maligayang kaarawan. Ipinahayag ni Gunancheng ang aking pagkakakilanlan sa harap ng lahat. Lolo. Naway mabuhay ka ng mahaba at malusog. Bakit mo ipinahayag ang aking pagkakakilanlan kanina? Nagpakasal nga ba si Wenyan sa tito ko? Possible kaya ito? Bakit mo ipinahayag ang iyong pagkakakilanlan? Wenyan, ito lang ang paraan para mapatunayan sa lahat. Na ikaw ang aking asawa at miyembro ng pamilya Du sa ganitong paraan. Walang sinuman ang mambubuli sa'yo. Medyo masama ang pakiramdam ko, magpapahinga muna ako. Wenyan, paano ka nagkagusto kay Gunancheng? Magkaiba talaga ang mundo ninyong dalawa. Totoo, magkaiba ang mundo namin. Guyuchen, bakit ka nandito? Anong balak mo? Hindi mo pa ba alam? Ikaw na maliit at mapagpalit-palit. Talagang nahumaling ka sa tito ko, dahil mas mayaman siya sa akin. Kaya kumapit ka na lang sa kanya, di ba? Gusto mo na ngayon? Sumunod ka, hahaha. Ako ang tiyahin. Ano pa ba ang kinalaman ng pagiging tiyahin mo? Totoo ang kasabihan, masarap ang siomay, mas masaya ang paglalaro, oops, mali. Ngayon, tiyahin ka na. Ay, mali. Tiyahin mo na ako ngayon. Wenyan, noong tayo pa, ang bait-bait mo sa akin. Kunwari dalisay ka. Pero sa likod ko, ilang bises ka na bang nakipagtalik sa tito ko? Di ba? Ha? Ang cute-cute mo. Tulungan mo ako, Gunancheng. Sagipin mo ako. Tito, kasama ko lang siya dito. Sa birthday ni Lolo, lasing na lasing ka. Ganyan ba ang pagiging responsable bilang miyembro ng pamilyang Du? Hindi, tito. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pwede ba? Paliwanag. Hinahalikan mo ang asawa ko. Ayaw mo na bang maging Gu? Hindi ako, tito. Si Wenyan talaga. Ang babaeng ito na kahit kanino pumapatol, siya ang nanulsol sa akin. Guyuchen, mas mukhang tao ang tito mo kaysa sayo. Mas mayaman pa. Bakit ko siya papakawalan para sayo? Wenyan, gago ka. Naniniwala ako sa asawa ko. Tungkol naman sa'yo. Mga tauhan. Sampalin niyo. Ipadala siya ngayong gabi sa eroplano papuntang South Africa. Huwag na siyang bumalik sa Pilipinas. Ito, pamangkin mo ako. Di mo to pwedeng gawin sa akin. Nancheng, Ano ng problema? Ipagmamakaawa mo ba ang pamangkin ko? hindi. Natatakot lang akong madamay ang pamilya mo. Pamangkin mo pa rin siya. Ginagamit niya ang pangalan ng pamilyang Gu para manloko. Walang ganoong patapon sa pamilyang Gu. At dahil hinawakan ka niya, nararapat lang yan sa kanya. Nancheng. Salamat. Asawa kita. Trabaho ko yan. Gunancheng, ano nang gagawin natin? Parang nagugustuhan na talaga kita. Ayaw ko na ring maghiwalay. Pero wala na akong oras.
Wenyan, huwag na tayong maghiwalay, pwede ba? Gusto kong magsama tayong maayos. Pero, ayaw kong makipagbalikan sa'yo. Bakit? Kung may ayaw ka sa akin, babaguhin ko. Saan ba? At saka. At hindi mo naman ako tinanggihan, di ba? Gunancheng, huli na ang lahat. Huwag kang mag-akala. Bakit ko sasalungatin ang gusto mo? Hindi mo ba alam? Gunancheng, laging pera ang ginagamit mong panakot sa akin. Kahit gustuhin kong sabihin sa iyo, hindi ko magawa. Wenyan, Yan, ayos ka lang ba? Senior sister, okay lang ako. Sa harap ko, huwag kang magpanggap na matatag. Ang putla ng mukha mo. May masakit ba sa iyo? Ito ang tawag mong okay. Halika na, pumunta tayo sa ospital. Huwag. Walang saysay. May cancer ako sa tiyan. Ano? Cancer sa tiyan? Yan, hindi. Huwag mo akong lokohin. Yan. Huli na ang yugto ng cancer ko. Huwag kang susuko. Gagaling ka, maniwala ka sa akin, okay? Salamat, pero wala na akong pag-asa. Sa mga huling araw ko, ang gusto ko lang ay mag-focus sa disenyo. Yan. Paano ko kayang hindi ka asikasuhin? oras na para umuwi. Guzong, ganyan mo ba tratuhin ang asawa mo? Suzong, masyado ka namang pakialamero. Nancheng, si Xuhao ay nag-aalala lang sa akin. Wala siyang ibang intensyon. Si Wenyan ay isang buhay na tao. Hindi alagang hayop. Kung talagang mahal mo siya, dapat mo siyang respetuhin. Ang pagitan namin ni Wenyan. Wala kang karapatang makialam, dayuhan ka. Wenyan. Payag na akong magdisenyo ng alahas. Huwag mo akong iwan, okay? Talaga? Matututo akong rumespeto sa'yo. Wenyan, magsama na tayong mabuti. Magkakaroon tayo ng mga anak, okay? Nancheng, ayaw ko nang magbuntis muli. Ayaw ko na talaga. Bakit? Bakit hindi mo ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Wala nang pag-asa sa atin. Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Gunancheng, bitawan mo ako. Gunancheng, bitawan mo. Kung maaaring hawakan ka ni Xuhao, bakit ako hindi? Hindi ganoon ang relasyon namin. Gunancheng, ito ba ang pag-ibig mo? Ako ba talaga ang mahal mo o isang alaga lang na pwedeng paglaruan? Pasensya na, ako. Lumabas ka na. CJ. Hahanapin ko si Ihay. Dumayon din yung sakit mo. Hindi normal ang sakit mo. Huwag mo akong pilitin. Sige, lalabas na ako. Tawagin mo agad ako kung may kailangan ka. Nancheng, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Para tuluyan mo na akong bitawan? Gusto kong umalis nang walang iniisip. Oy, Boss Su. Ganito ka ba kasipag sa trabaho? Hanggang dito sa bahay ka sumunod? Bahay ito ng mga Gyu. Hindi ka welcome, umalis ka. Si Wenyan ang nagpakuha sa akin ngayon. Hahadlangan mo pa ba, Boss Gu? Bahay ito ng mga Gyu. Hindi ka welcome, umuwi ka na. Paano kung gusto ko talagang makita si Wenyan ngayon?
Bisita ko si Xuhao, bakit mo hinahadlangan? Pasok ka. Ate, ikaw pa mismo ang nagdala ng mga dokumento. Salamat sa abala. Tara, kumain ka ng prutas. Gusto ko rin sanang mas makilala ang kliyente. Huwag kang magpakadistant. Hindi naman kailangan ng ganyang formalidad sa tin. Yan. Nagpareserba ako ng pinakamagaling na eksperto sa ibang bansa para sa'yo. Huwag mong susukuan ang pagpapagamot. El Reagyu, ayoko sa tingin mo sa kanya. At ayokong makipag-ugnayan ka sa kanya. CJ, boss ko at ko si Xuhao. Pwede mo namang tanggalin sa trabaho. Sa Bucorp, makakapagbigay ako ng trabaho sa'yo. Mas mabuti naman ako kaysa sa kanya, di ba? Sa pagkakaalam ko, mukhang wala namang jewelry design ang Bucorp. Kung gusto mo, pwede tayong magtayo. Bibigyan kita ng sarili mong studio, ano sa tingin mo? Salamat sa alok, Boss Gyu, pero hindi na kailangan. Wenyan, huwag mo sanang tanggihan ako, pwede ba? Huwag kang makipag-ugnayan sa kanya, sige na. Pwede ba? CJ, Nancheng, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Buksan mo naman ang pinto, pwede ba? hindi mo ba ibinigay ang susi kay Wengxin? Wala na siyang karapatan ngayon. Nancheng, ako ang nagkamali noon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Pakiusap. Baka gusto mong umakyat muna. Puntahan mo na siya. Pumayag na si Nancheng na makipagkita sa akin. May hinanakit ka pa rin sa akin, di ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang mag-aksaya ng oras ko. Nancheng, humihingi ako ng tawad para sa nanay ko. At salamat din sa'yo dahil hindi mo siya pinalayas ng tuluyan. Pinadala na siya ng tatay ko sa ibang bansa. Parang parusa na rin yon. Pero Nancheng, talagang wala akong ginawa kay Wenyan. Hindi na kita paniniwalaan. Nancheng. Kahit anong mangyari, hindi mo na ako patatawarin, di ba? Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Wangxin. Sabihin mo sa akin ng totoo, yung gabing yon. Ikaw ba yon? Siyempre. Gabing yun ang una kong bises. Ako at si Feng Tao, isang bises lang yon. Dahil akala ko ikaw siya, kaya nangyari ang malaking pagkakamali. Nancheng, kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Buntis ka pa. Tumayo ka muna. Nancheng, alam kong may pakiramdam ka pa rin sakin. Alam kong may pakiramdam ka pa rin sakin. Bitawan mo ako. Nancheng, salamat sa pagkakataong ito. Magbabago na ako. Wala na si Ilrelwen na nagsusulsol, magpakabait ka. Babawi ako sa'yo para sa gabing yon. Pero simula ngayon, huwag ka nang umasa pa. Wenyan. 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 Anong nangyayari sa'yo, Wenyan? Okay lang. Sumasakit lang ang tiyan ko. Wenyan, parang yung dati niyang sakit ng ina niya. Baka may cancer din siya. Swerte ko. Yung ulcer mo ba, bumalik? Tulad ng dati. Laging sumusuka ng malala pagkatapos uminom. Bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Itong mga araw na wala ako, uminom ka na naman siguro ng palihim. Naniniwala ka pa rin kay Wengxin. Wenyan. Huwag kang gagalaw. Dapat kang magpahinga. Tatawag ako ng doktor, okay? Tama si At Nancheng. Matanda ka na, dapat mong baguhin ang masamang ugali mo. Nancheng, pwede mo ba akong ihatid pauwi? May gusto raw kausapin sa'yo ang tatay ko tungkol sa ilang proyekto. Yan, nakahanap ako ng eksperto sa gastric cancer. Puntahan mo siya para magpatingin ka. Kahit hindi gumaling, mabawasan man lang ang sakit.
Salamat. Pasensya na. Sunduin mo na ako. Wala si Gunancheng. Nahanap niya si Wengsin. Yan, ngayon ako ang maghahatid sa'yo. Huwag ka nang bumalik. Ek. Hintayin mo ako sandali. Gunancheng, kung si Wengsin ang nasa puso mo. Mas mabuti na itong tapusin ng tuluyan para wala na akong panghihinayang. Wenyan, saan ka pupunta? Gu, ako ito. Ano? AMM. Nakita ng CCTV ang mga video na nawala kahapon. Baka iba sa inaakala mo ang laman. Nung gabing iyon, kasama mo sa kwarto. Si MS Wenyan, hindi si Wengsin. Ano? Sigurado ka? Pinalawak namin ang investigasyon. At sa mga CCTV sa hotel, nakita namin na si Mrs. Nung araw na yon, kumain muna sa isang restaurant kasama si Boss Lin. At nilagyan siya ng gamot ni Boss Lin. Pagkatapos, ikaw ang nagdala sa kanya sa hotel room. Kung si Wenyan ang babaeng iyon. Sinakala ko. Nung araw na yon, isinuot ko yon sa kamay ng babaeng iyon. Paano napunta kay Wengsin? Paumanhin, hindi na namin alam yon. Wenyan, umalis na ako, huwag mo na akong hanapin. Hindi ko pwedeng hayaan siyang iwan ako. Agad. Ngayon din, hanapin si Wenyan. Sabi ng doktor magpahinga ka. Bakit nagdidisenyo ka na naman? Gusto ko lang matapos agad ang disenyo. Baka hindi ko na makita ang tapos na alahas. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ng doktor. Stable na ang kondisyon mo. Siguradong gagaling ka. Ek, huwag mo na akong aliwin. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Boss ko. May sakit ka ba? Alam mo kung ano ang gusto ko? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Wenyan. Ititigil ko na ang pagpupuwersa sa Yanling Jewelry. Huwag kang mag-asa. Sige, gusto kong makita. Kung hanggang kailan tatagal ang Yanling Jewelry nyo. Ano nang nangyari? Wala, konting problema lang sa kumpanya. Kanina pa kausap ni Xuha o si Gunancheng. Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Edwin, may ginagawa si Boss Chu ngayon. Kaya pinapunta niya ako para alagaan ka. May problema ba? Ah, ito. Sabihin mo sa akin, sige na. Edwin, ganito kasi. Nitong mga nakaraang araw, maraming media ang nagulat. Na may peking materials daw ang Yanling Jewelry, kumakalat ang tsismis. Bumagsak ang stocks ng Yanling, galit na galit ang ilang investor. Kaya nag-withdraw na muna sila ng pondo. Paano nangyari yon? Hindi ganoon si Xuhaw. Alam ko rin ang ugali ni Boss Chu. Pero grabe na ang tsismis online, may kumakalat sa kumpanya. Na dahil na-offend ni Boss Chu ang Gu family, kaya nangyari ito. Hala, Edwin, saan ka pupunta? Kailangan kong pumunta sa opisina. Sinabi sa akin ni Boss Chu, mahina ang katawan mo. Huwag daw sasabihin sa'yo. Paano ako makakapagpagaling ng maayos? Oy, dumating na si Miss Wen. Hindi na gusto maging MRS Gu. Dito na lang maliit na taga-disenyo. Nasaan si Boss Xu? Mukha ka pang humarap. Mula nang pumasok ka sa kumpanya. Wala na kaming magandang buhay. Salot ka. Ano nang ibig mong sabihin? Ngayon, alam na ng lahat na dahil sa iyo. Sinadya ng presidente ng Gu na pahirapan kami. Ang galing talaga ni MRS Gu. Kawawa naman si Boss Chu. Sa huli, wala siyang nakuha. Pati kami nadamay. Hindi ko alam. Hindi mahalaga kung alam mo. Ang mahalaga, ngayon, buong kumpanya.
Malaki ang nawala dahil sa iyo, lalo na si Boss Tsu. Kapag natapos na mag-withdraw ang mga investor, wala na ang kumpanya. Mawawalan din kami ng trabaho. Dapat maintindihan mo yan, di ba? MRS Gu, pakiusap, patawarin mo na kami. Paumanhin. Gunancheng, magkita tayo. Sa wakas, pumayag ka ring makipagkita sa akin. Bakit ang pangit ng mukha mo? Salamat sa pag-aalala, maliit na operasyon lang. Wen Yan. Miss na miss kita. Bumalik ka sa akin, okay lang. Miss mo ako. Kaya mo pinilit si Yanling. Pinabangkarot mo si Xuhao, tama ba? Gunancheng, paano ko nalaman na ganito ka pala kasama? Kung hindi ka nagtago sa akin, hindi ko gagawin ito. Wen Yan. Ano? Bakit? Hindi pa sinabi sa iyo ni Wenyan? Ano ang sasabihin? Ano ang sasabihin niya sa akin? Si Wenyan, huli na yung kanser sa sikmura niya. Huling yugto ng kanser sa sikmura. Hindi pwede. Bilang kaibigan, ayokong malungkot ka, pero kaunti na lang ang oras ni Wenyan. Huwag kang magsisi. Pahalagahan mo siya. Bakit mo hindi sinabi sa akin? Nancheng, Gising ka na. pakiusap, patawarin mo si Xuhao. CJ. Papatawarin ko silang lahat. Alam mo na lahat. Okay lang, Wen Yan, siguradong magiging okay ka. Huwag kang mag-alala. Walang saysay. Namana ito. Noon, ginastos ko lahat ng ari-arian para iligtas si nanay. Pero umalis pa rin siya. Wen Yan, makinig ka sa akin. Hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Gagalingin kita. Okay. Hindi kita hahayaang maging katulad ng nanay mo. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Ito ay 1-0 milyon. Ano ang ibig sabihin nito? Bayad sa pagpapawalang bisa ng kontrata. Sinabi mo, kapag nakumpleto ko ang 1-0 milyong ito, maghihiwalay na tayo. Wen Yan, hanggang ngayon, gusto mo pa ring hiwalayan ako. Nancheng, alam kong hindi na ako magtatagal. Ayokong maging pabigat sa'yo. Wen Yan. Hindi ko talaga kayang mawalay sa'yo. Mahal na mahal kita. Sobra ang pagmamahal ko sa'yo. Gising ka na. Esan, Tingnan mo. ito ay... Hindi ba't ito'y kinuha ni Wengsin? Ngayon ay bumalik na ito sa tunay na may-ari. Kaya pala noong gabing iyon. Si Wensin palagi ang iniisip kong ikaw na nakilala ko noong gabing yon. Gusto kitang hanapin. Gusto kong panagutan ang responsibilidad sa'yo. Pero mali ang pinagkakatiwalaan ko. Kay Wensin.
At lalo akong nagalit. Nang malaman kong ganito siya kasama. Pasensya na, Wenyan. Kasalanan ko lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay? Gaano katagal ko hinintay ang araw na ito? Pero huli na ang lahat. Pasensya na, Wenyan. Hindi pa huli. Alam mo bang huli na ang lahat? Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para gumaling ka, okay? Nancheng, alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Masyado na akong nagsubok. Wala nang saysay. Sige na, gagaling ka ngayon. Gagaling ka talaga. Pabutihin mo ang kanyang kalagayan. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, bihira ang international consultation na ito. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Halika, huwag kang mag-alala. Gui. Nancheng. Pasensya na. Noon, ayaw tanggapin ni MS Wen ang paggamot. Sa huli, nalampasan na natin ang pinakamainam na panahon para magamot. Baka, Bakit? Ano ang pangako mo sa akin? Nancheng. Huwag mong sisihin si Ilse. Ju. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gunancheng, gusto ko ng totoo. Mahal mo ba ako? Mahal. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito. Sapat na iyan. Mahal din kita. Hindi ko inakalang sa buhay ko. Ay makikita ko pang nagbabalat ng mansanas ang dakilang isigu. Mamatay man ako, wala akong pagsisisi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ay, Wenyan. Wenyan, kapit lang. Naririnig mo ba ako? Huwag kang pumikit. Nancheng. Pagod na ako. Kailangan mong humanap ng asawang malusog. Mabuhay kang masaya. paano ako magiging masaya kung wala ka? Nancheng. Mahal kita. Hindi ako nagsisisi. Sa susunod na buhay, hahanapin mo ba ako? Maging mabuti ka sa akin. Huwag kang matulog. Isa.